matututunan mo talagang magpakumbaba at aralin kung ano yung paligid mo dahil hindi naman porket kung ano ka, dapat yung ka, dapat matuto ka rin sumuot kung ano yung sistema doon. Isa sa mga pinaka-successful na yugto ng buhay namin yung pagsali sa Batang Quiapo. Maraming salamat, Direk. Pinakitaan mo kami ng sobrang professional na pagkatao pagdating sa trabaho. Una ko natutunan sa Batang Quiapo is yung disiplina sa sarili, sa oras, at sa mga pakikitungo sa katrabaho. Number 1 yung disiplina kasi lagi namin iniisip na bawal kami mag-inom dahil may tipping kami bukas. Ayun yung mga bagay na nakatulong sa amin para makaiwas sa mga bagay tas makapag-focus kami sa mga produktibong bagay tulad ng taping days saka yung mga experience doon. Yung routine ba? Yeah. Natutunan ko dito sa pagpasok ko sa Batang Quiapo ay mag-alarm ng mas maaga. Nocturnal ka kasi lagi sa gabi gising. Pero yun nga, yun ang isa sa mga natutunan ko na napakahalaga pala ng oras pagdating sa trabaho. Dati kasi sanay ako sa ganun dahil rapper kami. Kami yung huling nagpe-perform. Kaya na-apply ko din siya dito na ako yung late. Pero binawi mo naman. Oo. At ang natutunan ko ay maging... Honest. Maging honest. Hindi, yun. Natutunan kong pahalagaan yung oras. Nag-iirip ka na naman doon Ano oras ka namin gisingin? Sa totoo lang, marami talaga kami natutunan dito sa Batang Quiapo. Hindi lang dito sa Batang Quiapo, as a whole dito sa showbiz part na nagbigay sa amin ng opportunity para mapunta kami rito ngayon sa Batang Quiapo. Ako natutuwa ko sa kanila kasi sila yung mga first time nakikita ko din yung sarili namin ni Basilio noon nung nagsimula kami sa probinsyano. Almost 3 years na rin tayo dito, no? Alam ko, sobrang kapit na kapit sa inyo dyan. Alam ko yung pakiramdam nyo. Kaya, yun, mas lalo rin ako nare-refresh din. Kumbaga, mga aral din na natutunan ko noon. Katulad nga niyan, yung pagdidisiplina, napaka-importante niyan dito talaga sa showbiz. Lalo na kasi kami, mga entertainers kami, mga performer kami sa gabi. Talaga kami madalas gising. Kadalasan, pag nag-work kami sa studio, madaling araw, gabi. So, talagang mga nocturnal people kami. So dito natutunan namin ulit gumising ng maaga. Tapos may structure talaga. Yung structure na buong araw na nagtatrabaho. Tapos syempre hindi ka lang nakikisama sa isa lang na tao kundi sa marami. Kaya matututunan mo talagang magpakumbaba. Syempre makisama at aralin kung ano yung paligid mo dahil hindi naman porket kung ano ka, dapat yung ka, dapat matuto ka rin sumuot kung ano yung sistema doon. Lalo na kung talagang tumatakbo na sila bilang isang malaking sistema at ikaw yung baguhan doon sa field na yan. Isa sa mga di ko makakalimutang eksena, syempre, yung debo ni Mokang at yung nabaril si Kidlat. Bukod sa halo-halong emosyon dahil first time namin umiyak in TV. Kami ni Kial or yung iba din, pero talaga kami luha talaga na parang totoong nangyayari. Yung baga yung adjustment, iba kasi gangsta kami sa totoong buhay, di mo kami mapapayak ng pero yung emosyon nun, natutunan namin sa kanila na rin. Kila Kidlat, kila Teban. Sabi namin, paano ba umiyak? So, syempre, inabsorb lang namin yung mga mangyayari. Inisip namin na parang totoo talaga. Tapos, yun nangyari na nga. At ko sa sarili ko na kaya pala namin. Sa tulong ni Teban, tsaka ni Kidlat dahil sa mga payo nila sa amin. Kaya swerte kami dahil may gabay kami. Yung binugbog namin si Tanggol sa harap ng simbahan ng Quiapo. Hindi ko siya makakalimutan dahil yung eksena na yon ang pinakamahirap na eksenang ginawa namin para sa akin sa buong pagtatrabaho namin dito sa Batang Quiapo dahil nakita namin si Direk kung gaano siya ka-professional sa trabaho. Isipin mo kung gaano ka lupit si Direk na tirik yung araw na ganun. Init nun. Di ba? Kami okay lang sa amin kasi kami alam naman sanay naman kami sa pero yung ganong ka-professional na tao na sa ganong katirik na araw tas habang ka-eksena namin siya tinuturuan niya pa kami ng mga dapat gawin. Hindi lang siya gumaganap, siya rin yung director. Doon ko nakita na sobrang hirap ng ginagawa ni Direk. Pre, na-realize natin na anong karapatan namin Ganun siya. Maraming salamat, Direk. Pinakitaan mo kami ng sobrang professional na pagkatao pagdating sa trabaho. Marami pero halos siguro yung mga eksena namin lahat ni Tanggol. Dahil syempre Derek Coco Martin yan. Napakasarap sa pakiramdam at napakalaking karangalan para sa akin na makasama siya kahit dati pa nung nasa tabi niya pa lang kami. Nung ginawa niya naman kaming kontrabida, ibang klase naman to dahil ibang aura, ibang klaseng acting skills naman yung dapat namin pairalin. Nagpapasalamat din kami dahil sa pagtitiwala ni Derek Coco Martin sa amin. Mas pinupush pa namin yung limit namin. Dahil kami, alam namin na ano lang talaga kami, musician kami, mga rapper kami.
Sobra talaga kaming baguhan dito. Baby kami kumbaga sa larangan ng showbiz at pag-acting. Pero dahil sa gabay ni Direk Coco Martin, alam namin na nasa mabuting kamay kami. At nagpapasalamat kami kung saan man kami makarating dito sa binigay niya ng talent na to. Nagpapasalamat kami. Bukod kay Lord, nagpapasalamat kami kay Direk Coco Martin dahil ginamit siya para mapunta kami dito sa ganitong trabaho at profesyon. Ako siguro, siyempre, paborito ko si Tanggol. Dahil siyempre, bukod siya yung bida, karakter niya ay sumasalamin na sa mga tao ng katapangan, siyempre na pagmamahal sa pamilya, at siyempre, simbolo din ng pangarap dahil si Tanggol ay galing din sa hirap at maraming tao na nakaka-relate sa kanya, lalo na yung mga mahihirap na gusto ring makaahon sa kahirapan at maging mapabuti at dinadrive siya ng pagmamahal niya, pagmamahal sa pamilya. At syempre si Tanggol ay maka-Diyos din na tao. Ako naman syempre bukod kay Tanggol, meron isa na talagang iniidolo ko sa pagtatrabaho, pakikisama syempre. Tito Ronnie Lazaro, si Lucio. Sobrang di namin yung experience pagkatrabaho namin siya. Nahihila niya yung adrenaline namin para ilabas kung ano talaga yung mga kaya pa namin gawin. Tinuturuan niya kami hindi lang sa pag-acting, sa mga pagpreprepara. Ang dami namin natutunan kay Tito Ronnie. Sobrang idol namin, saludo talaga. At masaya kami nakatrabaho siya. Kaya salute sa'yo, Tito Ronnie. Bukod kay Tanggol, syempre walang iba. Si Kidlat ang paborito ko sa Batang Quiapo. Kasi saan niyo ako nakita yung pag-arte ng natural na rapper ka pa rin or gangster ka pa rin kahit sa harap ng camera. Siya yung nagturo sa akin ng tamang paghawak ng baril, tamang pagsapak, pag jerk, marami ako natutunan sa kanya. Tsaka si Kidlat kasi ang parang pinaka sa amin sa Tondugang, siya yung nagdadala sa amin. Kaya siya yung madalas na tinitignan ko rin. Siya yung ginagaya ko kung paano siya umarte, kung paano siya sa harap ng camera. At paborito ko si Kidlat dahil siya ang tagapagtanggol namin pag dari kay Tanggol. Madalas siya ang humaharap. Siya nabubugbog, siya nababarel. Kumbaga, si Kidlat, si Kebray. Okay. Para sa akin, nai-contribute ng Batang Quiapo sa akin ay kahit papano nag-iba yung tingin ng tao sa akin. Dati kasi rapper lang. Ngayon, yung profile ko kasi mas gumanda. Pag tinignan mo yung profile ko kasi is tingin na rin sa akin kahit papano ay gumaganap na artista sa #1 na teleserye. Ayun, yung isa sa mga pinapasalamat ko para sa akin, napakaraming rapper or ibang vlogger pa na gustong makapasok dito at isa ako sa maswerteng napili. Siyempre, contribution ng Batang Quiapo sa buhay ko, yung value ko bilang tao, tumaas po siya. Kasi dati kung rapper lang kami napapanood, flip tops or sa mga shows, ngayon halos nalibot ko na yung buong Pilipinas dahil sa Batang Quiapo. Tapos yung value namin bilang rapper ay tumaas, gumanda. Ang sarap sa pakiramdam na tawaging artista. Kung sa totoo lang, hindi yun may paliwanag ng kahit anong experience namin bilang artist. Dati may mga nag-idolize sa amin is yung mga sa underground lang. Ngayon, hanggang mainstream, kahit saan kami makita, kahit kontrabida kami sa Batang Quiapo, mas natutuwa sila, minahal nila kami, hindi dahil sa karakter namin, kundi dahil kung paano kami makitao sa kanila. Madali kami approach kasi ayun ang tinuro sa amin ng mga nagbe-mentor na sa amin, si Basilio at si Smaglas. Yun, nabago lang yung estado namin sa mainstream, pero yung ugali namin hindi yun nawala. Isa rin yung respeto at yung pagmamahal sa trabaho. Ayun yung una nilang tinuro sa amin, kaya siguro tumagal kami ng 3 taon sa trabaho. Kaya sobrang maraming thank you. Yung katulad nga ng sinabi nila, papatotohanan ko na din. Siyempre kami mga rapper, ang mga rapper kasi music ng kabataan, talagang youth movement talaga siya. So, sanay talaga kami na mas mga nakakakilala lang sa amin, mga teenager, mga kasing edara namin, o mas bata sa amin ng konti, hindi naman sobrang bata. Pero dahil sa probinsyano, Batang Quiapo, ako, ramdam ko talaga Kung pumasok kami dito, yung ibang mga edad, ibang age bracket, parang ang dating sa amin, sino sila? Saan sila galing? Parang, rapper sila. Hanggang sa tumagal na kami ngayon, naramdaman ko na nanonood ng Batang Quiapo, halos marami talaga. Bukod sa mga nakikinig ng music at nanonood ng mga rap battles namin, napakalaki ng porsyento. Nakilala kami o naging pamilyar kami sa kanila dahil sa araw-araw kaming nasa TV nila na lumalabas. Kaya sobrang laking bagay noon. At syempre bukod doon, yung contribution sa mga pagkatao namin dahil dito natutunan namin kung paano makisama, lalo disiplina. At syempre, mas lalo pa namin nakita yung tunay na mundo kasi kami, totoo lang, yung mundo namin, mundo kasi talaga ng bata yung hip-hop. So ito, habang umiedad kami, kasabay ng pag-edad namin ngayon, nasakto naman na napunta kami dito. So, ito yung sumalubong sa amin na opportunity, na mga pagkakataon para marami pa kaming matutunan o mabuksan
ng mga wisdom sa paglalakbay namin bilang tao. Maraming salamat, Direk. Hindi ko napapahabain to dahil sa personal, lagi naman kami nagpapasalamat sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat ulit dahil lagi mo kami sinasama mula probinsyano hanggang sa Batang Quiapo. Sana sa mga susunod pa rin, hindi ka magsawa. Kung kailangan mo kami, sabihan mo lang kami sa mga kanta, sa mga soundtrack, sa mga show. At kung kailangan mo ng kalaban o kakampi sa eksena, nandiyan kami ni Basilio. Maraming salamat, Direk Coco Martin. God bless sa'yo. Mabuhay ka. Idol. Ayun Direk, maraming salamat po at nagbukas kayo ng pinto para ma-experience namin yung ganito. Naging aral at isa sa mga pinaka-successful na yugto ng buhay namin yung pagsali sa Batang Quiapo at maging bahagi nito. Kung tutusin, kulang pa yung 3 taon para sa amin. Pero kung ikukumpara sa iba, sobrang haba na po nun. Napakaraming aral at napakaraming biyaya. At salamat po sa tiwala at sa palaging paggabay sa amin. Hindi nyo kami tinignan bilang baguhan. Talagang pantay-pantay ang turing nyo sa amin sa pag-aalaga at sa tiwalang binibigyan nyo sa amin sa mga shows. Napalaking bagay po nun sa amin at mas nakilala kami. Walang pwede magsabi na hindi yun totoo dahil talagang ngayon po talaga kahit saan natin bali-balik na rin, Batang Quiapo po ang malaking tulong sa aming mga buhay, sa aming mga karera. At sana po kung may pagkakataon pa sa susunod, iyahan nyo po kami at pagkatiwalaan nyo kami, Direk. I love you! Salamat! Maraming salamat, Direk. I love you po. Isa po kayo sa mga tinitingala namin na tao. Thank you, Direk. Yo, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta sa Batang Quiapo. Bukod sa Batang Quiapo, bukod kay Tanggol, sa grupo ng Tondugang at kay Kidlat, maraming salamat sa inyo. Kung ano may naging kwento namin, kung naging kontrabida kami kay Tanggol o ano man, sana napasaya namin kayo at na-enjoy nyo ang panonood sa amin. In 3 years, maraming salamat sa pagsubaybay at pagsama sa amin. Sana sa mga susunod pa ay magsama-sama ulit tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayo. God bless. Sa mga nanood ng FPJ's Batang Quiapo at mga manonood pa, maraming salamat sa pagsuporta nyo since day 1 sa Tondugang at syempre sa Red Phoenix, sa mga nainis, sa mga naasar. Pasensya na at maraming salamat. Isa lang po ang ibig sabihin nun, talagang tinutukan nyo kami at sinuportahan nyo kami. Sana po patuloy yung subaybayan ng FPJ's Batang Quiapo. At kahit wala na po ang Tondugang, mananatili po kayong number 1 sa puso namin. Maraming salamat. Sinuportahan nyo ang Batang Quiapo. At syempre kami, sinuportahan nyo ang Tondugang. Kahit na puro kami kawalang yan sa TV. Sa totoong buhay, mabubuting tao po kami. Huwag kayong magsawang manood sa mga susunod pang teleseryeng gagawin ni Direk Coco Martin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yo, ako nga po pala si Jonas Dichoso na gumanap bilang Jojo ng Tondugang. Yo, ako naman si Antonio Ahuban, also known as Master Pete, bilang 7 ng Tondugang. Ako naman po si Brian Lau, also known as Kidlat. Sobrang bilis sa mga katagang binibitawan, kaya ma-inlove kahit lola mo sa isang Kidlat. And now we're signing Signing off!